eto ang ating, pangulo mga kababayan, medyo nag-aano po kumbaga, nangangamba po 'no, sa mga espiyang nakakapasok o pinapadala ng China sa ating bansa mga kababayan. O biruin mo patalikod gumalaw o patalikod, lumaban ang China mga bossing. Pakinggan niyo ho itong balita na ito mga boss. Of course, we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and our just. Biruin mo yung paglaban ng China, no? Grabe ho mga bossing. Tapos yung mga DDS paulit-ulit pro-China sila, pro-China sila. Oh, okay naman daw ho ang China mga kababayan. Biruin niyo ho yun. Eto, kung ano-ano na pong panggagago ang ginagawa ng China sa atin mga kababayan. Kasama na po, no? Oh, sino? Yung mga dating namuno. Alam nyo mga kababayan, tungkol po sa China, ako naniniwala ho ako talaga na konektado yung mga yan eh. No? Naniniwala ho ako na talaga ang nakakonect yan sa mga Duterte, mga bossing. Eh yung isinawalat pa lang ho ni Katrina Ponce Enrile, mga bossing, di ba? Nagulat tayo, biglang nagsalita, merong nanggagaling na pondo galing sa China, mga bossing. Tapos eto naman ngayon, ang banat naman ho nila ngayon, mga kababayan, ay pagpapadala po ng mga espiya. Kaya sino ba namang hindi magpapaimbestiga doon kay Alice Guo, mga bossing? 'Di ba? Isang Chinese national na pinipilit niya siya ay Pilipino, pero kitang-kita naman po sa mga ebidensya, kitang-kita naman po sa mga investigasyon na siya ay talagang Chino, mga bossing. Naupo pa ng pagka-mayor. Shoutout ko ng mabilis kayo dyan. Sunshine Channel, Pia, One Squad Forever, J-Real 432, at Ma'am BNB Chris Rose. Biruin nyo yan mga kababayan. Talagang marami na po ang pinapakawalang espiya ng China, mga kababayan, at ipinapasok at itinatanim po talaga sa ating bayan. Gagawin at gagawin ho talaga nila, mga bossing, na maagaw ang ating bansa. Tapos, sa kasamang palad, meron tayong mga DDS na kinakampihan pa ho sila, mga kababayan. Na handa yatang ipamigay ang ating bayan dahil idol nila ang dating Pangulong Duterte. Delikado ho yan, mga kababayan, ha? Hindi ho basta-basta pagsuporta lang yan. Akala mo, pro-China kami, ganito, ganyan. Lalong sinusuportahan nyo at lalong naririnig ng China yung pagsuporta nyo na sa kanila. Nako, lalong lalakas ang loob niyan. Oy, may mga Pilipino palang sumusuporta sa atin. May mga Pilipino palang okay lang sa kanila na binubuli ang kanilang bansa. Sige pa, ituloy natin. Hindi kalaunan, mapapasa atin ang Pilipinas. Kasi may mga supporter tayong mga Pilipino to. Delikado yan, mga kababayan. Baka kayong mga DDS, kayo na din ang espiya, ha? Ginger Cat at Ma'am Annalisa Oso, shout out sa iyo. Tuloy. The services that we are trying to provide to people. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nauhuli na umano'y espiya na nagmamanman sa Pilipinas. Partikular na ang ginagawa umanong pagmamasid sa mga aktibidad ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ayon kay Pangulong Marcos, umaaksyon na rito ang mga otoridad kung saan kamakailan naaresto ang 5 Chinese nationals na sinasabing sangkot sa espionage o pang-espiya. Ayon kay Pangulong Marcos, wala pa silang impormasyon kung ito ay state-sponsored o may... Actually, mga kababayan, yung sa 5 na nahuli, di ba yung iba doon may asawang Pilipino? Dapat din ho yata imbestigahan yung kapwa natin Pilipino na napangasawa nila. Imposible na hindi nila alam yung mga ginagawa at yung mga kilos nung kanilang mga naging asawa. No? Laban sa ating bansa ho, mga bossing. Sabi ni Ginger Cat, namatayan na ng mangingisda nung pag-water cannon ng CCG. O isa pa ho yan, mga kababayan. Kinalaman ng China. Yan yung talagang sinasabi ng ating Pangulo na, sige, gusto nyo ng tahimik tayo? Gusto nyo ibalik namin yung Typhoon missile
itigil nyo yung mga panggagago sa amin. Itigil nyo yung pambubuli sa amin. Itigil nyo yung pagpapapasok ng espiya sa amin. Itigil nyo yung paglagpas sa aming teritoryo. Yun ang matapang na sinabi ng ating Presidente Marcos, mga kababayan. Dating Pangulong Duterte, may narinig po ba kayong ganun? Wala, tahimik ho nun, mga kababayan. Kasi walang palag. No? Chuchu lang ho tayo. At sumusunod lang tayo doon sa mga kagustuhan ng China, mga bossing. Eto ho, talagang ipinaglalaban ng ating Pangulo. Ni katiting! Hindi kayo dapat kukuha ng aming teritoryo. Ni katiting! Hindi kayo dapat lalagpas sa aming teritoryo. Pag nasunod nyo yun, yung water cannon, yung Typhoon missile, na ilalagay sa Pilipinas, sige, ipapabalik ko yan. Mga kababayan, katapangan po yun. Ano? At pagpapakilala na tayo ang may karapatan doon sa West Philippine Sea. Tayo ang may karapatan diyan sa mga isla ng West Philippine Sea, mga kababayan. Yan ang pagkakaiba ng dalawang pangulo natin. Yung dating pangulo, medyo tahimik, walang ingay pagdating sa West Philippine Sea kasi nga medyo takot, duwag, ano? At ang Pangulo ngayon ay pumapalag, no? Ayaw niyang malamangan tayo, ayaw niyang mawalan tayo ni katiting nung mga ipinaglaban ng ating mga ninuno nung unang panahon. Na kaya po tayo, mga boss, chief amo, sir, ay nakakapamuhay ng ganito, nakakapamuhay ng malaya dahil po sa pagtatanggol ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani sa ating bansa. Tuloy. Chinese government sa umano'y pang-eespiya sa Pilipinas. We have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these five have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba sabi ni maputol ko lang ho sabi ni Gracious Grace, minana ng anak Sir Mark po, no? Mike Cervera yung isa, mas gwapo sa akin yun. Suportahan nyo din po yung pindutin nyo yung subscribe button at i-like nyo yung mga video nun. No? Minana ng anak. Laging comment sa West Philippine Sea ni Piatos. Alam nyo po ba kung bakit walang komento ang ating Vice Presidente doon? Kasi walang patutunguhan po yung magiging komento niya. Mapapasama siya both ways. Pag nagkomento siya na kasama natin siya doon sa laban sa West Philippine Sea, kontra doon sa pananakop, kontra doon sa mga kawalangyaan na ginagawa ng China, baka naman humagalit si Xi Jinping na kaibigan nila. Ano? Baka pumapagalitan sila, mga kababayan. Pagka naman po, ang kanilang sinabi, nakakampi sila sa China, yari naman po yung inaasam nila. Inaasam-asam na 2028 election, no? Siyempre, ang Pilipinas po, ang Pilipino po, ayaw niyan na mapunta sa ibang, kumbaga, sa mga mananakop ang ating bansa. Kahit na 2 inches lang o kahit 2 pulgada lang, hindi tayo papayag niyan, mga kababayan. Malalagay sa alanganin yung pagka-presidente ng ating vice-presidente sa 2028. Kaya, no comment na lang ho, mga bossing. Dahil lang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleep. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung mga espiya na yan. Diba? Nakapag-asawa na ng mga Pilipina. So ako, sabi ko, panigurado na hindi nila alam o nung mga kapwa natin Pinoy na asawa nitong mga to, kung ano yung mga ikinikilos at ginagalaw nung kanilang mister. Siguro po, dapat investigahan na din po yung mga yun. Kung pinagtataksila na din po ang ating bayan nung mga napangasawa
nitong mga espiya na to. Pero talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Nitong Huwebes, ipiniresenta ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang 5 Chinese nationals na umano'y sangkot sa intelligence, surveillance and reconnaissance operation. Grabe, ano? Talagang pinasok na ho nila ang Pilipinas, mga kababayan. Tapos talagang makakarinig ka pa doon sa mga DDS na, pro-China kami! Oh. Matalik nating kaibigan, ang China! Grabe, ano? Hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung kanilang mga sinasabing ganun. Sa bansa. Ayon sa MBI, miyembro sila ng Shaoxing Volunteer of the Philippines at Philippine-China Assistance Promotion of Peace and Friendship Incorporated. Nagpapakilala sila na miyembro sila ng lehitimong grupo. Pagkatapos ay kukuha ng mahalagang impormasyon, nagsasagawa rin sila ng mga medical mission kasama ang mga politiko. Nakuha na ng video ang grupo na nagpapalipad sila ng drone at binivideohan ng PCG vessel sa Puerto Princesa sa What? O, kita nyo yan, mga kababayan? Alam nyo kung ano dulot niyan? Minamanmanan kada po galaw? Mga bossing ng mga dumidepensa para sa Pilipinas? Sabi ni Chi, One Squad, sa wet packs, hinugot kaya amoy at na ang mga DDS. Oh. Palawan. May kuha rin na nagkakabit sila ng CCTV kung saan nakaposisyon ang kamera sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rest. Talagang sinusubaybayan ho at inaalam yung kilos ng Pilipinas, mga bossing. Anyway,